Hello mga kaminang! Para sa ating video ngayon, hindi muna tayo magluluto ng isang ulam o putahe. Dahil mapamakin ko, nag-request sa akin na gumawa daw ako ng isang snack o merienda para sa kanila. At ang naisipan ko na ihanda para sa kanila ay palitaw. Tamang-tama din pala itong ating recipe ngayon. Dahil malapit na ang summer, pwede ninyo itong gawing activity ng mga kids ninyo. Pero bago tayo mag-upisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Minong's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. Kaya kung ready ka na, samahan mo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Welcome to Minong's Kitchen! Ihanda na muna natin yung kapartner ng ating palitaw, yung ating sugar sesame dip or mixture. Magto-toast lang tayo ng sesame seeds sa ating kawali at kapag medyo light or golden brown na yan, tanggalin nyo na yan sa apoy. Pagkatapos ay ihalo nyo na yan dun sa ating sugar. I-mix nyo lang yan at pagka natapos na kayo, itabi nyo na yan. Ready na yan para sa ating palitaw mamaya. Para naman sa ating palitaw dough, maglagay lang kayo ng glutinous rice flour sa ating bowl. At pagkatapos ay ihalo lang natin yung tubig ng dahan-dahan. Yung consistency na hinahanap natin sa ating dough ay kailangan malambot at kaya niyang ma-hold o mapanatili yung form o shape na gagawin natin mamaya. Kung sakali naman na pasobra yung tubig ninyo, magdagdag lang kayo paunti-unti ng glutinous rice flour. At ganun din vice versa, pag napasobra naman yung glutinous, magdagdag kayo ng tubig. Mas maganda kung yung mismong kamay natin ang gagamitin natin panghalo kasi mas malalaman natin yung tamang consistency na hinahanap natin. Pag okay na yan, ay pwede na natin yan iporma na parang bola. Yung size niyan ay nakadepende na yan sa inyo kung gusto nyo ng maliit o ng malaki. Bibilugin muna natin yan at pagkatapos at saka natin yan pipisa-pisain at palalaparin. Yung kapal at saka yung lapad ay nakadepende na rin yan sa inyo. Pwede nyo pa yung panipisan at palaparin. Pagkatapos ay itabi nyo na muna yan. And same process lang yung gagawin ninyo hanggang sa maubos ninyo yung ating palitaw dough. Kanina nga pala bago ako nag-umpisa, nagsalang na ako ng tubig para pag natapos tayo dito, kumukulo na siya. Kapag ready na yan, ihulog nyo isa-isa at dahan-dahan yung ginawa nating mga palitaw dough. Huwag nyo din yan i-overcrowd para mas madali yan maluto. Alam nyo ba kung anong senyales na luto na ang palitaw? Tama kayo dyan! Aakyat pa ibabaw dun sa tubig o lilitaw kapag luto na ang ating palitaw. So alam nyo na kung bakit palitaw ang tawag dito. Pag meron kayong nakitang lumutang na dyan, pwede na natin yan agad tanggalin. Hindi na natin kailangan pang antayin na lumutang silang lahat. Pinakita ko lang dyan sa ating video para mas klaro. Mas mainam kung gagamit kayo ng spoon na merong butas para lulusot na lang yung tubig kapag kinuha na natin yung ating palitaw. Itabi na muna yan at lutuin pa yung mga natitira nating mga palitaw dough. Same process lang yung gagawin natin. Kapag naluto na yan, mag-assemble na tayo. Kapag medyo lumamig na yan, ay pwede na natin yan ilagay dito sa ating plato ng freshly grated coconut. I-cover nyo yung magkabilang side niyan katulad nung nakikita nyo dyan sa video. At pwede nyo yan agad idiretsyo na i-roll dito sa ating ginawang sugar sesame seeds mixture. O kaya naman bubudburan nyo lang sa ibabaw ng palitaw yung ating ginawang sugar mixture. At ito na ang ating meriendang palitaw. Okay, kain na!